Let's go to Seafood City, people. Tingnan natin how much ang magagastos natin today. So, of course, kailangan natin kumuha ng gulay. Kuha tayo ng ampalaya. Ang laki, no? Mas malaki pa sa mukha ni Chloe. And kuha din tayo ng mango. So, yung mango nila dito is hindi matamis. And then, ayan yung talong. Halos lahat talaga dito ng gulay ay sobrang laki. Hindi kagaya ng mabibili mo sa Pinas. And then, ayan yung mga ibang vegetables, yung mga nakahiwa na. And then, may kamahalan siya kasi $9 yung isang pack na ganun. So, that's 500 or 600 pesos. And then, kuha din tayo ng kamatis. And then, of course, kailangan meron tayong fish. So, yan, meron silang mga bangus at kung ano-ano pa. Actually, sobrang daming option ng isda dito. Kaya nga, Seafood City yung pangalan ng lugar. Yung mga squid na iba-iba yung sizes. And, ayan, marami pang option ng iba't ibang klase ng isda. And then, ikaw na lang ang pipili kung anong gusto mong isda dyan. At, syempre, i-check mo din kung fresh pa ba yan. Meron din silang hotdog na pula pero hindi to kasing sarap ng hotdog sa Pinas. And may kamahalan din. And then of course, kuha tayo ng itlog na pula. Dahil masarap iterno yan sa kamatis. And then ito naman yung pork section nila. So malinis dito. And then walang mga dugo-dugo na tumutulo and all. Nakapack na siya ng maayos. So kuha tayo ng giniling. And then kuha pa tayo ng mga pork na pang adobo. And naisip ko mag-spaghetti this week. So, syempre, kuha din tayo ng Filipino style na spaghetti sauce. So, ayan yung mga options dito. Maraming brand. And then, nilalagyan ko ng Nestle cream yung spaghetti. So, kuha din tayo yan. And tinakpan muna namin yung bibig niya kasi medyo may joke lang. And then, ito yung mga chips. Asian chips yan. And then, sa kabilang side, meron din yung mga local brand. So, if nag-crave kayo ng mga Asian or Filipino foods, definitely go here. Kuha din tayo ng palaman. And then, of course, bread. So, yung kinukuha kong bread ay ito lang dahil masarap siya at malambot. And then, ito na nga yung mga local chips. So, lahat ng mga nasa sari-sari store sa Pinas ay meron din dito. So, try natin tong fish crackers. And then, of course, din natin malilimutan yung pancit canton. Basta wag lang kayo everyday kumain. And then, kuha din pala tayo ng sibuyas. Dahil everyday ako nagluluto ng fresh meals. So, mabilis tayong maubusan nito. And yung mga sibuyas dito, ang lalaki talaga ng size. Tingnan nyo naman, kasing laki na yan ang kamay ko. Kuha din tayo ng carrots at ng patatas. And then, nakita ko tong isda na to. Sabi ko, ang cute naman ito. Parang yung mga isda na nasa aquarium lang. So, kinakain ba ito? Anong luto pwede gawin dyan? And then, ayan yung pangalan niya, parrotfish. And then, ito na nga yung mga binili naming isda. And then, ito na yung cart namin. Ay, nakagastos tayo ng $150. And then, umuwi na rin tayo, guys. Yun lang. Thank you for watching. Pero tanong ko lang, saan kayo namimili ng groceries niyo?